Si Sir Mark Jason Gallo atong OIC OIC Administrator. Administrator sa Philippine Red Cross. Sir, unas tanan sir, mayong adlaw. Mayong adlaw, Sir Fernando. Yes. Mayong adlaw po sa tanang suking tigpaminaw sa DXDD Television Network Yes. o sa tibok katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental o atong syudad sa Ozami City. Sir, doon na tayo gipahigayon kaganihang bloodletting sponsored by the Bureau of Fire Protection. Kumusta siya, sir? Well, una sa tanan sir no among ipaabot ang amo ang kasing-kasing nga pagpasalamat sa Bureau of Fire and Protection sa kanunay nilang pagsuporta sa Philippine Red Cross. Kini nga pag-support pinaagi sa pag-initiate nila sa bloodletting program nga diin nakakuha ta og 19 ka successful blood units. So gi-invite pud nila kalakip ang kining Bureau of Jail and Management, ang BJMP, para maka-support pud sila, maka-augment sa ilahang tumong nga makahatag sa atoa og dugang pa nga mga blood units ato ang blood bank para matagaan at madaghan patang masuportaan matagaan nga mga pasyente nga nanginahanglan karon og dugo sa diri sa ato ang syudad, lakip na sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Sir, gawas sa Bureau of Fire Protection o sa BGMP, doon na po ba ilaan nag-donate niya? Well, actually sir, within today lang, sila lang yun, eksklusibo nga gi-accommodate sa ato ang chapter ang Bureau of Fire Protection nga kaning adlaw magpahigayon og bloodletting program diri sa ato ang opisina. Kay ila maging gibook ni siya nga adlaw, moani sila diri para mag-donate og dugo. So doon na tayo 19 ka bags? Yes sir, exactly sir. 19 ka blood bags ang ato ang nakuha. So kining 19 individual 19 po ni siya katao? Yes sir, 19 katao. So kada usa ka tao usa ka bag? Yes sir. So gawas na sir unsay laing kuan ninyo karon? Well, by the way, sir, also I wasn't able to inform you last week, Manggod, that we also had our mobile blood donation. Kay inapot ito mobile blood donation kay kita pod aside sa atong mga stakeholders and partners nga moanhi diri sa atong opisina para mag conduct nga ani nga programa, kita pod sa Philippine Red Cross moadto pud ta sa nagkalain-laing dapit sa mga partners, schools, barangays para magka-conduct og mobile blood donation kung gitawag. So last Saturday naka-initiate ta og kining mobile blood donation sa LaSalle University. This is an initiation program led by the Philippine Army Reserve Company sa ato ang probinsya. Duha to siya ka kining area. Gitunga siya, so naata sa MU, sa Miss University, particularly diya sa Faith Hospital, tapos dito sa LaSalle University. This was supposed to be held at Sinakaban nga ilahang camp, but then gibuhat na lang diri sa atong syudad kay nintap magud sila sa mga estudyante nato sa ROTC. So last Saturday sa amua lang sa Philippine Red Cross nakakuha mi og 146 kabuok nga blood units. So we are very thankful sa Philippine Army, sa Army Reserve Company sa kanunay pod nila nga pagsuporta sa ato ang blood service, particularly sa ato ang bloodletting program. And wala may laing ikasulti gyud kundi salamat kay wala sila napakyas sa ilahang initiative, sa ilahang pagkuanpod, sa ilahang mga saad nga kanunayon nila ang pag-bloodletting kay aron mapunduhan ang atong blood bank, daghan pang matabangan ang atong blood bank kay sa sa labi na sa panahon nato karon nga nagkadaghan ang mga pasyente nga nanginahanglan og dugo. Pinaagi pod atong inisyatiba sa Philippine Army
as well as Bureau of Fire and Protection, we were able to kining store units of bloods, and aside ana, ready na mi maka-release og mga blood components as well. So as of today, as we speak, naatay mga platelet concentrate karon nga available for the dengue patients nga nagkinahanglan og blood transfusion sa platelet. Naputay mga pack RBC katong red blood cells and then whole blood. Kinang platelet sa imong gingon ready for release na kung naay Yes sir, ready na sir. So, sir, ang ga-inisip atong Saturday ninyo nga blood letting ang Philippine Army. Philippine Army Reserve. Yes sir. Okay, inana sir, kung kinahanglan sila mo coordinate lang sila ninyo unsay process na. Yes sir. Magpadala lang sila communication letter sa ato para masabutan kung kano sa ang adlaw nga ilahang i-prefer nga ipahigayon ang activity aron dili pod mag-conflict sa uban nato nga mga aktibidades sa ato ang chapter at the same time sa ato ang syudad. Kay as you know, namatay policy diri sa ato ang syudad nga dapat mo adhere ta sa kining standard protocol para maka-initiate tag mga activities within the city. Siguro sir, sana lang imong ipaabot nga to sa ato ang mga by the way sir, ang atong blood bank karon naagitay dugo kung saan ginanglan. Yes sir, kompleto ta. Tanang blood type na ata daghan tag stock karon. We can cater as much as you need for I think for a month kay sa kung gingon 35 days naman tama ng ato ang dugo. So ma-expire na siya after 35 days somewhere in April. So as long as na imo kuha og dugo diri sa ato ang blood bank, ready ta makahatag nga dili na sila mahassle nga mangita pa og kining donor para lang makakuha og dugo. Sa pagkaron di na kinahanglan donor. No need na donor sir. Mo hatag na mi diretso kay naman tay available daghan nga mga units. Yes sir. Okay. Kay naman ko sometimes nga depleted ang ato ang stocks, gamay ra gid kaayo. So there will be time nga mag-ask gibi og donor kay aron pod nga ma-sustain nato ang kining availability sa dugo. So pero palito ni sir No, to clarify things out, actually sir, ang dugo dili gi siya paliton. Okay. So ang term na munang akong sa gingon pa nako kaganina pa, akong term ginabanggit gyud is mukuha. Kay dili man siya paliton ang dugo. But there is a corresponding nga obligation sa patient or sa significant others sa mukuha og dugo. And that is what we call blood processing fee. So ang blood processing fee balaod na siya under Republic Act 7719. At pinaagi po sa administrative memo nga 0012 man ata. So ako masayop gikan sa Department of Health nga sila ang nag-set gyud og pila ang standard, gitawag natong standard blood processing fee per component. Kay aside man gud sa blood type, we have 4 blood types: A, B, O ug AB. Aside sa blood types, dapat ay blood component. So kanang pag-component per component diha ta mag-varies sa blood processing fee. So ang atong whole blood is 1.8, ang atong pack RBC is 1.5, platelet concentrate is 1,000. So gitawag siya blood processing fee, it's because gibayaran nato ang pag-process sa dugo. So wala na to bayari ang kining dugo mismo. Wala na gibayaran ang dugo, wala na gipalit ang dugo. Ang atong gibayaran is ang pag-process. Mo nang gitawag siya og blood processing fee kay mo undergo man siya og kanang series of testing, processing, gikan pa lang sa pagpanguha og dugo, storage, testing. There are 5 panels of tests nga atong buhaton sa atong mga dugo kada isa before na siya ma-release sa pasyente, before na siya iabuno sa pasyente. It will undergo several testing yun para to make sure nga safe ang iabuno nga dugo ngadto sa atong pasyente, wala siya mga sakit. So muna ang ato ang gibayaran ang pagproseso sa dugo, dili ang dugo gid mismo. So dili na siya sakto nga ang term is paliton
kay dili baligya ang dugo sa tawo. Kusa nang gihatag, kusa siyang gidonate sa mga tawo, nalang tay obligasyon sa bayad sa processing fee kay ang pag-process dili libre. Ana sa din. Usbon ako, dili kami sa Red Cross ang nagbuot ana. Ang gobyerno mismo nagbuot ana. Pinaagi sa Republic Act 7719 under DOH Administrative Memo nga naatay standard blood processing fee. Tanang blood bank naagi na siya blood processing fee. Walay dugo nga libre. Tanang blood bank, even sa Mars na blood processing fee. Imo PH na blood processing fee. Bisan asa ka padulong sa Pilipinas nga blood bank naagi na blood processing fee. Sir, 35 days po ito yung gingon? Yes sir, from the date nga na-extract siya sa tao gikan sa pagkuha gid niya, diha ta mag-ihap kung kano siya ma-expire. From that day plus 35 days siya, diha siya ma-expire na dayon. So nagi shelf life gyapon ang dugo. Dili siya hantod-hantod nga naa sa ato ang blood bank. So aside na ma-expire, nang uban pod mag-positive sa mga sakit, pag test na mo kay ginadala kami sa Red Cross, wala may kaugalingon na mo nga testing center diri sa Misamis Occidental, unlike sa Mars and MOPH, makatest sila dayon. So kami sa Red Cross, we have to bring our blood units to our nearby blood centers, which is Iligan, Cagayan, and Pagadian, para lang ma-test, ma-process ang tumadugo. So ing ana ka matikuloso, ing ana ang proseso, ka-hassle ang pag-process sa dugo. It involves time, money, expenses. Kay we have to go there, God. We spend time there. Actually, last Saturday na human may alas 5 sa hapon. After that, gibalik na mong dugo dire, preparation for preparation for testing. Minggikan dire alas 6, miabot mi sa Pagadian alas 9. After that, nanihapon lang mi kadyot, diretso na dahil may process na human mi around alas 2:30 sa kadlawon. Nakauli mi dire sa Usamis 6 a.m. na. So, imagine na to, wala mi nagkwenta sa amuang kuan, sa amuang oras, among gipaning kamutan is maka-provide ta og dugo sa ato ang katawhan diri sa Usamis, not only in Usamis, but also the nearby provinces, especially sa ato ang probinsya sa Misamis Occidental nga nanginahanglan og dugo. Mura na mong gipaning kamutan nga maka-provide mi sa panginahanglanon diri sa ato ang mga hospital. So, sir, salamat kayo sir sa paghatag ni gayon. Yes, sir. Daghan po kayong salamat. Si Sir Mark Jason Galio, atong OIC Administrator sa Philippine Red Cross. Sir, salamat kayo sir. Thank you po guys. Salamat kayo paghatag ni gayon.